Kumusta na po kayo? Sana po ay ligtas tayo sa nakaraang pagdaan ng bagyong Yuan. At tayo po ay nakikiramay, nakikindalamhati doon sa mga naapektuhan, no, ng Super Typhoon Yuan. Disclaimer po, ako po ay hindi abogado. Ako po ay isang person with disability, PWD. Yan po, ako po ay na-aksidente sa motor at naoperahan. Lalo ngayon nag-uulan, hindi po ako makalabas. At hindi pa rin po ako ganun kabilis paglakad. Kaya nagawa ko po, nagbabasa-basa at nagre-research. Then sineshare ko po sa ating mga security guard yung munting kalaman, dagdag kalaman na aking nababasa. Kung meron po kayong mga puna o correction sa aking mga post, paki-correct po ako. Ako po ay willing na tumanggap ng pagtutuwid at pagtatama. Gaya po ng aking sinabi, hindi po ako abogado, nagbabasa-basa lang po. Maraming po salamat. Napakahalagang masagot natin yung tanong na paano ba raw kung may mahuling suspect, no, ang isang security guard sa loob ng kanyang AOR. Ang isyong ito ay legal, ethical at operational, kaya dapat ay malinaw kung ano lang ang tamang aksyon kapag may nahuli na o na-apprehend na suspect o intruder sa ating AOR. Ito po ay ating papaliwanag ayon sa batas sa Republic Act 11917, ang IRR ng Data Privacy Act at ang Revised Penal Code. Magkakasama po itong tatlo na ito. Kung may nahuli po na suspect sa loob ng ating AOR, ang isang security guard, opo, maaari po natin itong pusasan, lagyan ng handcuff bilang tayo ay apprehending officer o security guard. Kung ang suspect po ay unang-una ay nahuli sa aktong gumagawa ng krimen, halimbawa, nakita nyo na nagnanakaw, no? Nag-imasok, nananakit sa loob mismo ng inyong AOR, at ito ay yun nga, nasa loob ng ating AOR o sa property na ating binabantayan ng ating kliyente. Para po mapigilan ang pagtakas o maaaring paglaban nito o pananakit, maaari po natin yan pusasan. At yan po ay may legal basis, no? Sa Book 2 ng Rule 6, Section 30 ng IRR po, ng limitation of function ng isang security guard, a private security personnel may affect a citizen arrest, no? May effect, ulitin natin, may effect a citizen arrest under Rule 113, Section 5 of the Revised Penal Rules of Criminal Procedure. Provided, tandaan ninyo provided that the person arrested shall be turned over immediately to the nearest police authority. Dapat po ay turn over natin kaagad sa pinakamalapit na police station. Yan po ay nasa Rule 113, Section 5 ng citizen arrest. At tayong mga security guard ay private person, no? Ang sabi po, any private person may arrest a person when in his presence the person has committed, is actually committing or attempting to commit an offense, no? Sabi, nasaksihan mo, no? Na-actor mo, nagkukumit o actual palang gagawa o magtatangkang gumawa ng offense, yan po ay pwedeng aresto. Ulit po, ang legal basis natin ay yung Rule 113 Section 5, citizen's arrest. Any private person may arrest a person when in his presence the person has committed, is actually committing or attempting to commit an offense, no? Sa harapan mo, nasaksihan mo na gumagawa ng krimen, nagtatangka at nakagawa na ng offense o krimen. Ibig sabihin, pwede po nating pusasan bilang tayo private person o security guard kapag na-caught in the act natin. Pero dapat, ulitin ko po, i-turn over kaagad sa pinakamalapit na police station. Hindi po pwedeng i-detain ng matagal, lalong hindi pwedeng saktan, at hindi po pwedeng ipahiya ang suspect sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media ng larawan o video na ang suspect ay nakaposas. Lalo na po ay mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpo-post kung ito po ay lalagyan pa natin ng mga caption, no, na ang suspect nakaposas, pagkatapos ay may halong pagbabanta, panlalait, pamamahiya o pang-insulto. Yan po ay labag sa batas. At ang legal basis naman po yan ay mababasa natin dito sa Data Privacy Act o Republic Act 10173, particular po sa Section 12 and 13, no? Personal information such as photos of identifiable persons cannot be disclosed or posted publicity without consent or lawful purpose. Bawal na bawal po yan, no? Huwag po natin gagawin para wag po tayo makasuhan. Yan po ay labag sa Revised Penal Code, no? Yung Article 282 at 283. Ano po sinasabi? Ang anumang banta o pananakot, no? Yung halimbawa, sasabihin natin, ang sarap mong itapon sa ilog, bugbugin, saktan, no? Ay maaari pong ituring na grave threat o light threat
na may criminal liability. At sa Republic Act 11917 sa Section 53, yung grounds for administrative sanction po. Any private security personnel who commits acts of misconduct, abuse, or violation of human rights shall be subject to suspension of or revocation of license, no? Yung ating LESP. Ulit, grounds po ng administrative sanction kapag ang isang private security personnel ay nakagawa, no, ng misconduct, abuse, or violation sa karapatang pantao, subject po for suspension or revocation ng ating LESP o yung license to exercise security profession. Ibig po sabihin, kung ang isang gwardiya ay nag-post ng larawan ng suspect na nakaposas, pagkatapos ay may mga caption pa, no, ng pagbabanta, paninira, ito po ay labag at maaari po tayong masanction. Una, violation po yan sa Data Privacy Act. Pagkatapos, ground for administrative sanction sa RA 11917 na tayo po ay matanggalan ng LESP o lisensya. Kaya ingat po tayo sa pagpo-post dahil maaari pong maging criminal case for grave threat or unjust vexation ang isa nating pagkakamali na i-post yung larawan o video ng isang suspect. Lalikan pa natin yung mga caption. Ang tama pong proseso pag tayo ay nakahuling suspect, dapat una, kung ito ay ating aresto, no, of course kailangan posasan kasi kailangan i-secure natin yung suspect, no, siguraduhin nating ligtas yung lahat, kalmado, no, hindi siya makakapanlaban, lalo na kung agresibo, iposas, no, wag natin sasaktan yung reasonable force, sabi nga, kung kinakailangan, para lang maiwasan yung pagtakas o panlalaban o pag-atake. Yan po ang mga dapat natin gawin sang-ayon sa sinasabi ng IRR ng RA 11917, no? Record yung oras, yung lugar, yung detalye ng insidente. Pagkatapos ay agad po natin, no, immediately turn over sa pinakamalapit na police station or pwede tayong tumawag ng police assistance para magpadala sila ng police, no, gumawa ng incident report. At wag na wag po tayo magpo-post ng larawan o video ng suspect kung ayaw natin na tayo ang bandang uli ay makasuhan. Wag din po natin sasaktan, no, yung reasonable force. Huwag natin insultuhin yung suspect, huwag natin ipahiya. No, tandaan natin, kahit yan ay suspect, ay mayroon pa rin silang karapatan. Iwasan natin yung magpapakuha ng selfie o video, no? Pagyayabang natin, ipopost natin tapos nakaposas yung tao. Dahil po sila ay under investigation. Bahala na po yung mga otoridad o yung pulis. No? Alam po, ano po ba yung mga halimbawa ng mali na, at tama, no, na hindi natin dapat gawin at dapat natin gawin. No? Una po, bawal po na, tama na iposas natin yung nahuli nating magnanakaw o suspect sa loob ng compound. Tama po yun, dahil nasa AOR natin. Bakit po natin kailangan posasan? Lalo na kung ito ay caught in the act. Para po sa kaligtasan din ng iba na empleyado na nasa loob. At sa sarili na natin. Kasi baka manlaban po yan, no? Lalo kung may armas tayo, agawan pa tayong armas. Mali po na i-post sa mga social media, no, yung larawan ng suspect, lalo na kung ito ay nakaposas, tapos magse-selfie pa tayo. Labag po yan sa Data Privacy Act at sa RA 11917, no? Lalo na kung maglalagay ka pa ng caption na ang sarap mong itapon sa ilog, bugbugin, saktan, mali po yun. Maaari pong maging grave threat o makasuhan pa tayo ng misconduct. Tama na, inaresto natin, turn over natin sa police, nagawa ng report. Turn over kaagad sa police, huwag natin pagtagalin. At pag turn over, dapat may incident report. Yun po ang mga tama at mga legal na pamamaraan, aksyon. At sa huli, bago tayo magwakas, ulitin ko po, pwede po nating iposas, arestuhin bilang tayo ay private person, security guard, no? Yan po ay citizen's arrest kung ang suspect ay na-caught in the act natin sa loob ng ating AOR. Maaari po yun. At dapat po i-turn over kaagad sa pinakamalapit na pulis. Bawal po mag-post. Sana po ay may natutunan tayo sa munting kalaman, dagdag kalaman na ating binahagi. This is Eb Santos ng Dagdag Kalaman, Munting Kalaman. Ingat po tayong palagi at mabuhay.